Studio, make some noise muna. Make some noise muna, studio. Energy! Let's go! What is up? What is up, guys? Welcome back. It's been a year, no? This is the In My Mind. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. In My Mind! Episode 2. Yun, no? After 1 year. Anniversary. After 1 year. Anniversary to. Ibang klase. Anniversary. Anniversary. Ibig sabihin, penging hug. Yun, no? Hug. Gusto ko ng hug. Uy. Real talk na to. Gusto ko talaga. Right, guys. Welcome ulit sa ating simpleng podcast. You know, nothing fancy, pero very valuable as always. And today, nasan tayo, Coach RJ? Nasa 5 hotel tayo. Yes, sir. Siyempre. Palakpakan naman natin ulit si Coach RJ. Guys, 4-bedroom, walang tingin-tingin sa presyo. Cha-ching. Ganon katindi si Coach RJ. Maraming salamat. Guys, pwede pa isa pa ulit. Palakpakan pa isa pa ulit para kay Coach RJ natin. Okay. Ano ba yun? Kakat ba yun? Hindi! Totoo yung Coach. Para sa'yo talaga yung Palapakan palakpak. natin, of course, Mentor Jericho and Mentor Felix. Yun, no? Adioba. Founder ng Next Gen and ng Team Flex, guys. In one frame, Tama talaga. Tapos dalawang cutesy, very demure. kita mo naman. Left and right. Pakaganda mga lalaki nito, B. Matik. Ano tawag dyan? Sobrang Latina. Sobrang Latina. Okay. So today, guys, kasama natin, of course, ulitin ko lang, founder ng Flex and founder ng Next Gen. We have Mentor Felix and Mentor Jericho. Dalawang mentor natin to, Coach RJ. Tama Dito pa talaga. lang, guys, it is a privilege for me to be sitting down with this amazing gentleman. Hindi po ako nagbibiro, no? Hindi nyo naiintindihan on how many people this guys are actually helping, giving knowledge, allowing people to grow, and andyan sila para gabayan yung maraming tao na. Kaya guys, palakpakan naman natin one more time ang mga mentors natin. Ang lupit. Yung studio natin, nasan tayo ulit? Nasa 5 hotel. Kita mo naman, guys. Skyline view. Right? What floor? 50th floor. 55th floor. Okay. Pero ngayon, anong petsa na? It's March. Mentor, end of March, pero malamig pa rin. Anong masasabi mo dyan? Jacket weather pa rin. Jacket weather pa rin. Kasi normally, guys, pag mga ganitong petsa, Coach Jake, ang pawis na tayo niyan, eh, no? Diba? Pero ngayon, guys, ibang klase. Ibang klase ang Dubai ngayon. Ibang klase yung weather. So, dumako na tayo. Of course, alam nyo na yan, nandito tayo para magbato ng mga katanungan that could actually help you guys na mga manonood nito at mga manonood natin, as always, na makapulot kayo ng values dito and, be able to apply it in your real life. Tama ba? Tama ba yun, guys? Tama talaga eh. Diba? Talagang tataasan natin ang energy natin yung gabi. No? Ano oras na ba? Time Coach check, Jay? time Ano check. oras na ba? Para sa mga hindi nakakaintindi, gaano kami katindi, guys? It's like 2:40 in the morning, and we're just starting this podcast. Natulog ako para dito eh. Correct. Sakto. Nag-beauty nap, no? Para lang dito talaga sa kwentuhan na to. Tingnan natin kung ano nga dala-dala nating kwento and values yung makukuha natin today. So, magsimula tayo sa Mentor Jericho. Kamusta ka? Kamusta? Kamusta ka muna, syempre. Okay. Okay na, okay. Masaya. Actually, namiss ko dito sa Dubai, bro. Naman. Kaya nung niyaya ako ni... Iba ang Dubai energy. Oo, bro. Diba? Kaya nung niyaya ako ni Coach RJ, parang alam mo yung nag-iintay ka lang na may mag-iya. Pero Tapos, di pa ako game na niyaya. Game. Game na agad, no? Bro, Game ganun ka agad. kalupit si Mentor Jericho. Sabi ko, may event sa Dubai. Game, Dubai tayo. Sabi ni Mentor Jericho, sige, magbubook na ako. Lipad agad. Ganun kalupit. Agad-agad. Easy. Di, tsaka iba rin yung energy rito sa Dubai pagka nandito tayo. Talaga ba, Mentor? Magkakasama. Bakit Masaya. paano mo naman nasabing iba yung energy dito? Napakasaya, positive yung energy. Tsaka masaya lang. Siyempre, magkakasama tayo. Correct. And, kumbaga, having you here, it's always, kumbaga, pagkasama natin si Mentor Jericho dito sa Dubai, iba rin talaga yung enerhiya, no? Like, everyone is always excited na sumiksik. Iba yung value ba? Iba yung value, babal. Magkwan ba? Kada makita mo ba si Mentor ba, maganda yung energy na bit-bit ba? Pagkaganda-ganda yung mga frequency, pagka tama-tama ba, oy.
Hindi, kasi Grabe. kumbaga, hanggat maaari, narereklamo na nga kami nung hotel. Ang dami nyo naman pong bisita. Ganun ho talaga eh. May bagong pasyal eh, no? Kailangan dayuhin at kailangan humigop ng sabaw. Galing Humigop abroad ng eh. knowledge. Galing abroad, guys. Medyo binabanas nga sa Dubai eh. Right? Siguro, batuhan natin ng tanong si Mentor Felix, no? Yan. Eto, Mentor, sa mga hindi nakakakilala, again, si Mentor Felix po to. Mentor, introduce yourself. Sige, hayaan kitang magkwento pala. Yan. Ako na mag-introduce Yan. Okay, so it's an honor to introduce my one and only mentor. Nah. Of course. And of course, andyan talaga si Mentor Jericho. Kasi, guys, just so you know, Mentor Felix is my mentor in life and in business. Okay, OG mentor ko talaga yan. Nung unang nagsisimula pa lang ako sa Dubai, talagang paslit sa Dubai, kaya mabilis medyo yung naging roadmap ko sa Dubai, it's because of him. Oh, it's because of him, di ko na masyadong dinaanan yung sobrang struggle. Well, nag-struggle talaga ako, naging broke talaga ako, pero hindi na tumagal. Aha. Kasi na-shortcut na ni Mentor Flex. Okay, that's why I'm so grateful dito sa buhay ni Mentor Flex talaga. And guys, Wow. prior in B, okay, marami na talaga siyang natulungan. Totoo Marami yan. na talaga. Yung mga dancers, mga performer, even nga yung mga nag-gym, or Oo. kung nasan man siya. Kung nasaan man Kasi siya. mamaya, pag-uusapan natin kung ano naman yung lifestyle niya. Yes. Diba? Kaya Yan, ba't ako excited na-inspire? dyan. Diba? Excited Pero ako pretty dyan. much guys, sa mga hindi nakakaalam, prior in B, Mentor Flex, kung ano siya right now, ganun talaga siya. Dati pa. Okay? And si Mentor Flex, kung ano si RJ right now, ako yung produkto niya. Na 2023, I was so broke, and right now, medyo nakaka-LL na. LL. Nakaka-LL na. No? And I'm so grateful na somehow nakakapagbalik na rin tayo sa iba. Kasi sabi sa akin ni Mentor Flex, Naman! guys, ito yung sinabi sa akin ni sabi ko kay Mentor Flex kasi, Mentor, pag gumanda yung buhay ko, babawi ako sa'yo. Sabi sa akin ni Mentor, at tinatandaan ko, RJ, huwag ka na bumawi sa akin. Bumawi ka sa may mga kailangan. Wow. Yun na yung thank you mo sa akin. And that's why, ganun yung ginagawa ko right now. Totoo yan. Hanggat kaya ko, magbibigay ako. Kasi, natutunan ko kay Mentor Flex and Mentor Jericho, abundance mindset. Dapat hindi tayo nag-iisip na mawawalan tayo para continuous lang ang pasok ng pera. Ano, Pet? Oo, naantok pa yan. Inaantok Antok pa ako Guys, nito. ayaw niya pa niyan. Diba? Ngayon, hindi ko alam pag gusto niya na. Paano pa? No, ibang klase. Iba po talaga ang enerhiya namin dito. Grabe. Guys, Grabe. salamat RJ. Pero ano yan, ayun, lagi yung sinasabi, I won't take credits. Lahat yan, sipag mo yan. Kasi, ano lang naman yan eh. Even kung ano man yung meron ka ngayon, lahat yan, actions mo yan. Kasi kung hindi mo rin talaga gagalawan, kahit ano pang sabi mo, kahit paano pang marinig mo sa amin, kung wala, pasok dito, labas dito, wala rin mangyayari. Very common, which is very common sa lahat, na gusto nilang makaangat sa buhay, but they have a different actions. Ganun talaga, normal yun. Pero yun nga, doon mo makikita kung sino talaga yung mediocre sa hindi. Right? Tsaka yung talagang hunger talaga eh. Yung talaga eh, it takes hunger. Hindi pwedeng, eto lang na, okay na ako dito, normal. Ang sarap, ang dali lang kasing ang dali lang kasing maging normal eh. Ang dali lang maging ano lang ba, maging komportable lang. Yeah. If you want to be just comfortable, work ka lang. Yun lang, okay na yan, kain ka 3 beses ang araw. That's it, 'di ba? Masaya ka na nun. Pero hindi kaya. Kung hindi naman para sa lahat yung yung success na Tama. Yung ambition. Pag sinabing ambition, 'di ba, parang hindi ambitious naman ako eh. Pero hanggang saan, 'di ba? May laging may limitations. And one thing lang din na talaga naiintindihan ko, kung madali ang success, madali yumaman, edi sana lahat mayaman na. Sim. 'Di ba? Hirapan na ako eh. Yan yung yan yung talaga yung una kong naintindihan. Nasabi ko, kung gusto ko ng success, dapat, kung gusto ko ng buhay ni Mentor Jericho, na katulad sa kanila, Mentor Felix, dapat unang-una muna, tanungin ko kung handa ba ako na harapin yung mga pagsubok or yung mga humps, alam mo yun, na haharapin ko. And yun agad yung pinasok ko sa utak ko na alam ko hindi madali to. Like, are you willing to take that battle? Tama. And are you willing? Hindi. Kasi maganda yung word na sinabi ni Mentor Flex about ambisyoso. Kasi common yan na naririnig kapag halimbawa, yung iba na first time ka lang makita na nag-grind. Ang common na comment sa'yo ng mga tao, oy, masyado ka nagiging ambisyoso. Di ba? Yan yung common na ambisyoso ka masyado. Pero ang difference kasi ng ambisyoso, dun sa mayroon lang talagang goal. Yung ambisyoso kasi, gusto niya lang yung outcome.
pero yung galaw, hindi niya willing talaga galawan. Tama. Yun, ambisyoso yun. Masyadong ambisyoso, bro. Bakit? Kasi hindi mo kaya i-match yung effort required. Pero ambisyoso ka, parang nag-aangat ka. Pero yung taong may goal lang talaga, may desire, na malinaw, yun yung tao na, okay, alam ko yung gusto ko, and alam ko rin what's required, Tama. and willing kong bayaran yung price para makuha ko yung price. Tama talaga. Yun din sinabi rin kasi ni Boss Moin, are you willing to do what is required? Yan. What is required? Are you willing to do what is required to get that goal? So ready ka ba? Are you willing to pay the price? Are you willing to Exactly. pay the price? Grabe, no? Grabe. Parang, kung titignan mo, it's really a battle once you really dream of achieving na yung success talaga sa buhay mo. You really cannot expect na magiging madali siya. Kasi kung madali lang yun, edi sana nga, di ba? Successful na siya lahat. So, you have to ready your mind na eto, you're making that decision na, okay, today, I'm gonna get that grind to be successful. Do not expect that this is gonna be easy. Pero hindi ka din pwedeng mag-quit dahil nahihirapan ka lang. 'Di ba? So, ako, meron akong tanong. Ito kay Mentor Felix to. Mentor, since you've been helping a lot of people, I'm sure hindi na bago sa na alam mo yun, napapaligiran ka ng mga tao and you've always been helping these people. Pero ngayon, we started Team Flex as how many? 12 people if I'm not mistaken. It was you, Coach RJ, ako, some of the coaches natin dito. We were, yung tao na yun sa loob ng bahay nung gabi na yun, that's where it all started. How does it feel Yan. na ngayon, Yan. we're like more than 2,000, I don't know, Wow. from North America Grabe. to Japan, to Doha, to Middle East, and Asia, and all of those. Grabe. Naalala ko kasi Grabe. ano lang yan vision lang yan Oo. Sabi ni Mentor Flex, lalaki tayo. Yes. Gawin lang natin to ng Yes. ethical. Hindi madali, pero mangyayari. Aha. And guys, sorry, lahat nung nangyayari kasi ngayon, what's crazy is when we started this, eto talaga yung mga lumabas sa bibig ni Mentor Felix noon pa. Tama. We're gonna be connected straight from the founders. We'll be Boom. working with them straight, direct. And, hello! We run this city, baby. Parang it is all planned, no? Diba? Tama. Kasi ano yun yun yung palaging differences ng kapag yung normal na vision lang or normal na you're just delirious. Diba? Alam mo yun? Na parang, sira ulo lang daw. Nilulo ka lang. Pero iba yung kapag meron ka ng, hindi lang siya basta goal eh. Meron ka ng sineset na, ito yung mangyayari. Tapos, ito yung, hindi yung tinitingnan mong outcome na, ito yung mangyayari. Parang sira ulo ko lang na iniisip mo yun. But, meron ka ng plano. Tama. Meron kang planong gagawin para mangyari siya. Aha. So, alam mo na mangyayari talaga. It's just a matter of time kung kailan siya mangyayari. Right? And then yung the right people para matupad Mangyari yun. Right? And then, ayun nga, I believe a lot in the universe na the universe will connect you everything. Basta tama lang yung galaw mo. I remember that, yun, nabanggit nyo, na ethical, right? Ethical and sustainable. Sustainable. Yun yung lagi kong sinasabi na as long as this is ethical and sustainable way, wala tayong tinatapakan, Boom. maayos lahat, Boom. then we will do it together. Yan lang. I mean, remember, boys, yung nung napag-usapan natin yan, I ask you guys, di ba? Tama. I really remember vividly na I ask you guys, do you really want to do this? Kasi if you really want to do this, okay, then we will do it. Pero, it will require a lot of work. It will require a lot of work, lots of pains, and sleepless nights. Bam. Diba? Pero, kung gagawin nyo to, then ready akong gawin to with you. I will be really beside you to do this. Pero, kasi nga, laging sinasabi, I never go into a business na niraran ko ng personally. Never. I'm always in a financial side or ano lang ako niyan, investor side, ganyan. Kasi, ano ko kasi yan natutunan ko din yan na leveraging Yung leveraging ng talented people, leveraging smart people. Right? So para sa akin, ba't ko kailangang i-run to? Mag-hire na lang ako ng napakagagaling ng mga tao, then let them do it. Kasi dyan, yan ang expertise nila eh. Pero this is the only business na sabi ko, I will personally run it kasi this is my passion. Wow. Trading is my passion. Wow. And then I want the people na mga kasama ko. Kasi kung normal na let's say empleyado ko lang yan, gusto ko bang kasama ng empleyado ko? Siyempre hindi. Right? 'Di ba hindi? Ayaw mo, 'di ba? Kung empleyado mo yan, hindi mo alam, then binabayaran mo sila, ba't mo sila gustong kasama?
you want to work with them. Walang boss na ganun, right? But if you are going to run a business with your friends, with your family members or close ones na talagang sa simula pa lang from ground up, then gusto mong kasama to palagi, and then you can see that you have a mutual respect to each other, and then you have a love na kasama doon, then you know that it will be sustainable, and then hindi siya nakakapagod yun. Tama. Hindi siya nakakapagod gawin. Kahit magkakasama tayo rito, maghapon, magdamag, it's okay. Tama. You will still enjoy, and it doesn't seem like it's work. Tama. Diba? Yeah. Hindi siya Yeah, job, agree. hindi siya JOB. Tsaka hindi Yep. siya nakakapagod kasi it's the energy that we have. Like, kumbaga, hindi siya toxic environment. It's like a healthy environment. Yes. Walang boss. Wala Walang kang ang choice kung hindi mag-grow. Sa totoo lang eh. Umupo ka lang dyan. Ang dami mong mapupulot na values kung kani-kanino, di ba? Pero double-edged sword. Aha. Kasi wala kang boss. So walang pwedeng teka, Walang ano na bang mamando. walang standard eh. Correct. Walang may nagagawa bang trabaho, wala. Aha. This is what I like about us, the team. Kasi nga merong laging somebody will it's like, teke, nasa na ba tayo? Right? Laging merong may mangyayari. Every time we sit down, every time we sit down, we do a mastermind, laging, uy, teka, may mabubuong something really good, right? Wow. Guys, ako gusto ko lang i-share to everyone sa mga nanonood. Ngayon, nagpa-flashback sa akin nagsisimula pa lang. Sobrang puro, ano lang, alam mo yung excited ka dahil sa wakas, kahit sa kwentuhan lang, mababago na yung buhay ko, nabago na yung buhay ko. All we have to do is just to execute. Yun na lang. Word. Kasi nagplano na eh. I-execute mo na lang. Kasi nabuo na yung plano na pag ito, tinrabaho mo, gaganda buhay mo. Aha. And right now, nandito na tayo sa posisyon na yon. And ang maganda dyan, dahil nakuha na yon, may another plan na naman. Correct. Di ba? Yun yung, I mean... Never ending. Guys, ito yung importante na may mentor ka, na may mga mentors ka, na meron ng resulta. Same. Tsaka yung mga mentors na makikipag-work sa'yo side by side. Hindi yung mga nang mamando lang. Correct. Like, they are really working with you. Exactly. Kaya guys, ako, tip ko lang sa inyo, maghanap kayo ng mentor. Correct. Pag ano din eh. Pero bro, sorry, ano lang. don't be shy to ask or Totoo. seek for help. Okay lang yun. Kasi kailangan mong punan yung mga katanungan sa'yo. So, you gotta help yourself. Ayun. Pero yun nga eh, parang hindi lang din naman kasi siya ma-form ng basta-basta eh. Everybody requires a lot of ano talaga, kung ano ba talaga ano ba yung may iambag mo? Yep. Ano ba yung kaya mong iambag sa ginagawa na business, right? If you want to be, kasi everybody wants to be part of something. Wow. Diba? Lahat. Gusto kong kumita, gusto kong maging ano ko niyan, sige, may binubuo ko ngayon yan, gusto kong maging part niyan as a incorporator or alam mo yan, partner, ganyan. Pero ano ba talaga yung kaya mong iambag? Anong value ba yung kaya mong i-provide sa loob ng organization? Right? And then I remember back then, especially, RJ itself. And then, yung The Boys, yung core team, parang lahat may gumagawa ng logo without asking, merong gumagawa ng mga PDF. Yan. So many things na naglalaro lahat ng isip, but everybody is really working. Until now, parang we didn't even know kung saan mapupunta, but we keep on adjusting. Kasi parang merong standard na let's say okay lang, may hit natin to. But every time we hit it, parang merong makiklear na panibago. But there are new stages, parang ladder. So, gano'n lang talaga siya. Yep. Galing. Galing. Question guys. kay Mentor Jericho, di ba? Sige. Mentor Jericho kasi Sige. Actually, may naka-ready na akong tanong kay Mentor Jericho eh. As we all know, very young, Wow. entrepreneur, exactly. Wow. young millionaire, you cannot deny. Magkamukha Diyos pa. ko po. Magkamukha pa kami. Ha? Magkamukha pa kami. Ano ka ba? Kami ngayon magkatabi. Ay. Nalilito na yata yung mga viewers, bro. Sino ba talaga Naduduling si ba Jericho sila? sa inyo? Wala guys eh. Yung naka-black ba o yung naka-blue na cap? Correct. Yung naka-blue na ka, mukhang nabilad na Jericho yan ha. Mukhang dinaing na Jericho yan ha. Okay. Yung question ko kay Mentor, eto basta believe ako talaga sa tao na to. Question ko sa kanya, sa'yo Mentor is, as young as you are, 24 ba 25? 25 na. 25, Grabe. how do you handle this massive organization that you have? Paano mo, 'di ba? Kasi Ganda guys, ng tanong. it's crazy.
Okay, nung 24 ako, talagang kada kausap ko si mentor, nakikita ko yung mga kamalian na desisyon ko na ginawa. No? Talagang it makes me reflect in the mirror that I was seeing myself. Hindi, pero totoo. Mentor, how do you handle, I don't know, nape-pressure ka pa ba? Or ano yung, paano mo siya dinadala? Like, dalhin mo kami dyan. Kasi syempre, gusto naming marinig, like, how does Jericho, like, moves, you know, with the responsibility that you have in this community. Ganda ng tanong, bro. Pero actually, ano lang ako, nakikinig ako kasi dami ko natututunan. Kaya gusto ko yung dito sa team sa Dubai. Kahit saan naman, pero pag mga gantong session, ang dami ko natutunan sa lahat. Parang gusto kong tumabi. Tas, pwede ba mag-notes ako dito sa gilid kasi natututo ako sa lahat. And that's exactly, bro, how I handle yung malaking organization. Right? Kasi, for example, yung pangalan ng Next Gen, yung pinaka-team sa North America, this team, Next Gen Empire. Right? Even naman yung Flex, for sure, ang vision niyan simula pa lang is gonna be something big. Right? Pero, as you build an empire, I think early on, kailangan mo maintindihan na you cannot build an empire na mag-isa ka lang. Right? And ang pinaka-goal mo when you are trying to build an empire is to look for people with the same aligned vision, goals, values, all of these things. Pag itong mga to, you don't need to work with everyone. That's why every time na we're building a team, to be honest, when I meet with people, hindi ko naman tinitignan na, okay, gusto ko lahat mag-join. Actually, hindi. I know kung ano yung goal ko, ano yung mission, ano yung vision, ano yung values ng team na gusto ko. I talk to people and then I look for people na aligned. And those people na hindi aligned, to be honest, like, okay, I understand and I don't think makakapag-work tayo together. Right? Yep, wow. But if you wanna build something big, yun yung mga taong kailangan mo hanapin. Kasi ako, for example, kaya sobrang ganda kasi mamaya, baka mapag-usapan natin to, paano nag-combine? Yes! Paano nag-combine yung Yan. Next Gen tsaka Flex? Kasi hindi naman talaga to originally yung teams na magkasama, right? Tama talaga. Pero Ganda yan. eventually, dahil sa, parang, ano ba yung word? May magandang word pero synergy. Yan. Wow. Yes. Yung May synergy na nangyari na parang, okay, nag-match. Sabi niya, ha? Pwedeng Google mo na. Sabi ko pa, synergy. Ano yun? May synergy na nangyari na parang, okay, kung ano yung strength nito, weakness nung kabila, Wow. yung weakness, yung strength nito, weakness dito, and then we can work together. So, galing. sa akin, bro, yun yung pinaka-reason. Tulad ng laging sinasabi ni Coach Flex, yung pag-build ng something big, you cannot take all the credits. Kasi, collective effort yan Correct. ng lahat. Wow. It complements both sides. Yeah. Yep. Ang galing. Galing. Galing, di ba? Pang Miss Universe. Ngayon And mismo, I thank you. Ngayon mismo, lahat ng kakausapin ko, titignan ko, may message ko, are we aligned? Para dun pa lang, malaman ko na aligned kami. Are we aligned? Totoo. Pero this is what I like about what we do. Right? What we do in our company. Kasi parang hindi mo kayang gawin. I mean, when you do, if you have a normal business or if you're a company, you will do, pag mag-hire ka ng people, you will do interviews. Yeah. Yep. Right? But sa interview, you can always lie in the interview. I usually do before. Diba? Kapag if you're looking for a job, papakitang gilas ka dyan eh. But yung galaw mo, is that gonna be really your movement, actions mo when you get the job. Right? Dito, this is a really good, parang alignment. Dito, parang hindi lang alignment, but a really good filtering tool. Yep. Kasi dito, kita mo na agad kung sino yung gusto mong katrabaho or kita mo na yung sino yung merong effort. Kasi it's all effort-based Yes. income, right? Yes. Yep. Your income will based on how you do things. Yan. So, ako, kung makikita kong, let's say, kami ni Mentor Jack, di ba? Kapag kung sino yung nakikita namin na, uy, eto, dito tayo mag-focus kasi eto naman talaga yung masipag. And then, he deserves things na mas malaking income niya kasi he does a lot of things. Correct. Right? Kung sino yung laging merong ginagawang mas madami, and then they do deserve the kung sino mas maraming price. task, sila talaga yung dapat malaking in-income. Correct. And then ikaw din as a let's say leader, nakikita mo na teka, meron ka bang bias? Wala kang bias. Hindi na automatic makikita mo na agad eh. Hindi mo na kailangan hanapin pa. So, nafi-filter mo lahat yung mga tamad,
yung mga puro boka lang. And then yung talagang really na nagwo-work and really plain yung intention. Just to really provide value, just to really work with you. And then yun nga, yung mutual understanding na values nyo. Yup. Lupit. Galing. Putik, ang galing nung ano to. Buti pala umupo ako dito. Ayaw ko pag sumama Kasi kanina ako eh. ng slides. Natuto pa ako. Gusto ko ito sakaling kanina. Extra mile talaga. Hindi, extra mile talaga. At Extra ito mile. lang yung pinairal ko kanina. Kasi sabi ko, pagod na ako. Wala na talagang energy. Pero nandun ako, sabi ko, ba't parang nagre-reklamo na ako? Napagod na ako. And every minute kasi is an opportunity. So opportunity para gawin yung slides for our team, pwede ko naman gawin bukas. Pero ito kasi hindi na natin magagawa ito bukas. Kaya nung last na tawag nyo sa akin, sabi ko, ay, parang acne na ako or IKEA na ako. I know everything already. Galing. Diba? So parang as a coachable na tao, andirito yung mga mahal ko sa buhay, best friend ko, tapos yung mga mentor ko, baka ako na lang ang kulang dito sa F4. F4 pala to. Para makompleto, no? Ang galing. Ako nabibilib din talaga ako kasi Thank you. I'm grateful that yung leaders na mga sinusundan ko are very passionate. Like especially si Mentor Felix, no. Hindi niya naman kailangan gawin to eh. Alam natin lahat 'yan. Like before pa mangyari tong B, Mentor Felix was already living his life. He already does his thing and you know, he's happy. Okay lang siya. Pero why does he have to get down in the business and actually figure out things from scratch kasama tayo? And it's just amazing kasi meron kang tao na nakagabay sa'yo with years of experience and willing tahakin yung putikan hanggang sa mabitbit ka pataas. And Tama. I think isa talaga yung sa pinakamalupit na kultura na nabuo ng community that the intentions was always like tinuruan kami ng mentor namin dito ng walang kapalit. Hindi kami hihingi ng kapalit para tumulong sa kabila. Guys, gusto ko Or sa lang kanino i-clear man. yung mga galaw namin dito hindi paid. Paid kami ng company because of our efforts. Siyempre, Yeah. sa B, When we do the compensation business, plan, when we do the business. Pero yung sa Team Flex, sa Next Gen, we are not paid to do this. This is all love. This is all love. This is coming from passion. This is coming from wanting na kasi tulad ng sabi ni Mentor Felix and I relate on that one din na sabi ni Mentor, it's lonely kapag ikaw lang mag-isa dun sa top. Yun. 'Di ba? Parang why not sama nga kami, no? And napakaganda ng desisyon ni Mentor na isama kami. Thank you so much. Ang lupet, 'di ba? Tawag dito, anyone from the boys, guys, kapag meron kayo naisip na question, pwede kayo magbato dyan. Okay, W's in the chat, palakpakan naman natin. W's in the Pwede chat. mo yan, Richard. Ibigay. Punta rito. Coach, dito ka lang. Punta rito para makita ka. Kick engagement. Para makita ka. Mike. Ligaya ng mic mo. In Yan. my mind. Kita ba si Dito Chu? ako sa likod. Pwede, yan. In my mind. W's in the Alright. chat. So, yung first question ko is general to para rin sa mga audience para makita nila. So, kunyari, as a person, paano magkakaroon ng yung isang tao, paano sila magkakaroon ng value at magiging successful? Ano yung mga dapat nilang gawin? Ano yung mga step by step na dapat nilang gawin? And yun. Sa lahat po. Kung sino po yung pwedeng value, successful, and yun. Sige po, yun lang. Actually, hindi ganda ng question, especially yung kung paano magiging successful in value. Kasi general question eh. Lahat talaga. Straight up tanong na ng mga tao yan. Paano ba maging Paano successful? ba maging successful? Tama. Pero, ang pinakang key dyan is, ano ka ba talaga? Do you really want to learn? Yan. Willingness. Your willingness to learn. Kasi, it's always like that eh. Na, okay, gusto mo ba talagang matuto? And hanggang saan? Kaya mo bang alisin yung meron ka na, hindi palitan mo ng bago na, kung let's say, sasabihin ko, tuturang kita. But this is exchange. Palit tayo. Alisin mo yung nasa utak mo, papalitan natin ng bago. Right? And then it's always different yung iisipin ng tao na parang iba yata to sa inaakala ko. Yup. Iba lagi yung expectation and the reality. Laging ganun. So ako I always approach, don't get me wrong kami if they call us mentor, actually medyo awkward sa akin yan na tinatawag nila ako mentor.
Kasi nga, I don't call myself mentor kasi ako din, marami rin akong mga mentor. Learner pa rin. Learner Yan. pa rin. Student pa rin. Yes, always. Ako, I mean, I'm sitting here, no sleep, kakagaling ko lang Pilipinas, pero I'm here to get value from Yup. from Mentor Jericho. Wow. 25 years old, but I really want to learn a lot. Galing? Marami Still. pa akong gustong malaman. Marami pa akong gustong matutunan. I learned always from RJ din, and then from JA. Kasi I look at things na every single person, they have a really hidden talent. Yup. Like, Wow. hindi man lang siya, hindi siya hidden. Pero laging yan, they have an expertise better than mine. Right? So every time na makakausap ko, lagi kong gustong meron akong makuha sa kanya na ano yung pwede kong makuha dito sa tao na to. Kasi I want to learn more, 'di ba? And then the knowledge that Mentor Jericho has, I also want to get that. So kailangan kung paano ko maging successful, I think you really need to be just learning mindset ka. Learning mindset. Before even thinking of success, doon ka muna sa ano ba yung kailangan kong pag-aralan para marating ko 'yon. Right? Kasi if you're always learning, tsaka ito, learning from the best. Yup. Learning from the best. Ako, one of the key things na I'm not saying that I'm good at. Pero kapag pag may pera ka, ganito yun eh. Pag may pera ka, madali. Kasi you can always pay for Yup. the best. Totoo. You can always pay for the best. Ako sa calisthenics, yung background ko calisthenics, right? What I do, I paid yung king of the bars. Wow. Right? Oh. Ang mga coaches ko, yung champion in Spain, champion in US, yung talagang best of the best. Gusto kong matuto ng 360, gusto kong matuto ng planche and everything. Kanino magkakaturo? Sa Bagito? No. I can pay. Right? Magkano yung bayad dito? I go to the best gym, I hire the best people, mas madali, ang bilis ng progress mo. Hindi ko na kailangan masaktan, babalian or anything. Kasi pwede na lang sabihin, ay, pag ginawa mo itong babalian ka. Right? Ang daming skipping, ang dami mong ma-skip. Right? But this is only if you have money. Pag wala kang money, anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Maging resourceful. Be resourceful and invest more time. Time. Tama. You invest more time. Kasi uulit-ulitin mo siya. Wala kang pera eh. 'Di ba? Ang best way to learn is talagang repetition. Tama. Doon ka talaga. Yes. Pero yun, if you have So, sa money, akin, gamitin mo. May dagdag ako dyan. Pero I think, kahit naman tignan natin si Coach Flex, kasi para sa akin naman, yung kahit i-compare mo yung taong may pera sa wala, ang difference lang naman, mas may pera na siya ngayon, so mas may access siya to these Yep. things. Pero wag mo tignan yung pera. Ang tignan mo yung attitude niya towards it. Right? Kasi for example, kasi parang for me, pinag-usapan namin to kahapon nila Coach RJ, mahilig talaga ako mag-aral ng mga taong they are the best. Kumbaga yung mga GOAT sa field nila, tinitignan ko kasi merong mga patterns yan. But success is science. Lahat ng taong successful, may patterns yan, may similarities yan. And if you're observant enough, pwede ka matuto sa kanila. And one thing na pwede mong makita kay Coach Flex, for example, right, is hindi niya tinitipid yung sarili niya if it's something that can add value to his life. Boom. Right? And if you will have that perspective na let's say kahit walang-wala ka pa, right? Pero alam mo na ang best investment, kasi mga tao lagi naghahanap, especially products natin, trading, nagtuturo ng crypto, investing. But they forget the number one most important thing, which is, sino ba yung constant factor sa lahat ng opportunity na papasukin mo? Because it doesn't matter kung ang ginagawa mo is traditional business, network marketing, trading, crypto, yung nag-iisang factor dyan na hindi mo pwedeng tanggalin is ikaw. You. Tama. Yes. So, ikaw Ang yung galing. pinaka-important na factor dyan. Wow. Kaya, sometimes may mga makikita kang tao, like, to be honest, Coach Flex or Coach RJ, may mga makikita kang mga tao na parang, how come itong tao na to, ano ba to, favorite ba to ni Lord? Na parang lahat ng gawin niya, nag-excel siya. But it's not because gifted siya or favorite siya ni Lord. Of course, part yun, right? Lahat naman tayo. Pero, is because they decided na mag-invest early on sa sarili nila to the point na they have the qualities of a successful person na kahit saan mo dalhin yan, yung principles, yung philosophies, yung mindset, work ethics, attitude, lahat nasa kanila na. So anyways, yun lang yung nakuha ko doon kay Coach Flex. So sa akin, ang steps doon sa how to be successful, para naman to sa mga viewers na let's say they want to start from scratch. Yan, from zero talaga. Kasi yun yung, para sa mga nakikinig guys, yun yung kwento ko. Right? Nag-start ako 19 years old. Nag-start ako 19, wala.
Guys, 19, ang 19 wala talagang alam. Like walang alam, walang skills, walang kahit ano. Kung pera din, wala rin akong pera. Kung mentors din, wala din ako mentors. All of these things, wala ako. So pretty much, blank slate ako na taong wala na nag-decide na i-build talaga yung sarili ko rin, right? So ang number one na pinaka-important dito bro sa question ni Coach Richard is yung tanong din ni Coach Flex. Kasi success, everyone wants to be successful. Pero ang pinaka-factor dyan, everything starts with desire. Wow. Right? So, ang unang question muna is, how bad do you really want to be successful? Yun yung pinaka-important na question dito na kailangan tanongin mo sa sarili mo. Because everyone wants to be successful, but the question is, how bad? Like, are you actually willing na pagdaanan yung mga dapat pagdaanan? Kasi if not, then pretty much it's just a wish. Hindi siya desire talaga. Wow, Parang gusto mo galing. lang. Call Sa inyo out. una, Call desire. out ha. Sa inyo, mga nandyan ha. Ano ka ba? Hindi, reality naman kasi. Yes, Parang yes. kahit lumabas ako ngayon ng street, okay, let's say sa Canada, maraming mga homeless or sa Pilipinas. Magtanong ka sa 100 na tao, sino gusto yumaman, maging successful. Lahat They will say magtataas yes. ng kamay. Kamay. Pero Everyone when will it's say time yes. to ask the question, okay, who's actually willing to do the work, go out of their comfort zone, nagbababaan na yung mga Babaan kamay. na. Sa inyo Yeah. unang question. And then yung pinaka-steps na medyo technical na is number 1, kailangan mo mag-set ng goal. Ano yung success para sa'yo? Kasi magkakaiba tayo ng definition kung ano yung success. Yun yung number 1 in all aspects of life. Finances, lifestyle, physical, spiritual, all of these things. Ano yung success para sa'yo? Right? Kailangan mo i-determine muna yung goal, yung target. Number 2 is kailangan mo maghanap ng vehicle na kaya ka dalhin doon. Boom. Kasi most people, they get frustrated because they have a goal, pero yung vehicle na sinasakyan nila cannot take them to the promised land. Right? It's like gusto mong pumunta ng Dubai galing Canada pero ang sasakyan ko sasakyan. Car. Imposible siya mangyari. So you have to check your vehicle also. Kaya ka ba niyang Galing. dalhin Straight up. Wow. doon sa gusto mo puntahan? That's the next question to ask. Now, number 3 is kailangan mo maghanap ng mentor. Right? And the mentor is not just someone na babayaran mo na parang okay. Katulad ng sinabi ni Coach RJ, it could be a mentor. Na resourceful ka. Okay? Kasi for me, 19 years old ako, wala akong mentor na talagang i-investan ako ng time. Kasi wala pa naman akong maibibigay din in exchange of value sa kanila. So I had to learn from these mentors from afar. So I read books, audiobooks, but I had to sort the mentors na alam ko they are the best in their field, especially dun sa goal na gusto ko makuha. Yep. So you look for those mentors, number 1. So you learn from afar, you apply it, you prove na yung mga basic things, yung general na apply mo, and then you go back to these mentors to show them na, mentor, alam mo, nagbabasa lang ako sa'yo palagi, nanonood lang ako sa'yo palagi, in-apply ko po, maraming salamat. This type of things. So medyo nagpapabida ka ng konti. Yan yung gawain ko nagpapabida ako ng konti na, mentor, alam kong ayaw mo akong kausapin ngayon, tanggap ko yan. Alam kong hindi ko pa deserve yung time mo right now. But you know what, I'm gonna learn from you. Hihigupin ko kung anong kaya kong higupin from afar, i-apply ko yan. When the time comes na you think, deserve ko na yung time mo. For now, i-apply ko lang na i-apply to. So, kailangan may mentor ka, number 3. Number 4 is action. Pinaka-important. Galing. So, yun yung steps. Guys, Ako gusto ko mag-add, guys. Gusto ko lang mag-add. Same lang nung kay Mentor Jericho, pero ito, personal story ko. Aha. Okay, personal story ko, mayabang kasi ako. Mayabang ako sa sarili ko. Mayabang ako sa sarili ko na sabi ko, hip-hop ako. Hip-hop magpapayaman sa akin. Tama yung mindset ko, gusto ko yumaman, pero mali nga yung vehicle. Kasi pala, naintindihan ko, ito lang pinaka-key. Okay? Ito lang yung naging effective sa akin. I don't know kung mag-effect sa iba. Pero might work for you guys, sa mga nanonood. Namili lang ako ng mga taong papakinggan ko. Pinili ko lang talaga. Kasi ako, I'm so grateful na yung kasama ko sa Dubai, yung mga boys, sumama lang din sa akin kung saan ko gusto pumunta. And that's why, hindi ko na kinailangan i-cut. Nung time na sabi namin, gusto na namin ng change, ang ginawa ko talaga is nag-focus ako kay Mentor Flex kasi siya yung may resulta eh. Correct. Basically, kung ano yung ginagawa ni Mentor Flex, gusto ko matutunan. So, number 1, naalala ko pa, sabi ko paturo kay Mentor Flex, paano maging successful. Ang una niya sa akin sinabi, RJ, read books. Read books. Meditate. Yun lang, yung dalawang yun. Sabi ko, paano ko gagawin yun? Yun na nga eh. Sinabi na sa'yo, kasi ikaw may reklamo ka na naman. Tama? Paano to? Hindi naman ako hindi naman ako nagme-meditate, hindi ako. So, yun yung natutunan ko that time na dapat hindi ka pa atras.
Na hindi ganyan. Dapat pala, okay, mentor, gagawin ko to, whatever it takes. Naiintindihan ko, hindi ako sanay right now, pero pretty soon, masasanay din ako dito. Okay, guys, trust me, sa mga nanonood, high school, college, hindi po ako nagbabasa ng libro. Pero nung time, nung gusto ko na maging successful, pagod na ako maging broke. Ayoko nang umiyak ng dahil sa katapusan wala akong papakain sa mga anak ko at yung sa bills ko. Guys, wala akong ginawa kundi buksan yung libro ng Rich Dad Poor Dad na sinabi ni Mentor Felix. Ang maganda pa niyan, nakita ako ng mga boys, sa mga tropa natin, natawa kasi hindi naman talaga normal. Oo. Pero sabi ko, ito yung sinabi ni Mentor Flex, ito yung gagawin ko. Guys, soon, gagawin nyo rin to. No? And then, pangalawa, inaral ko meditation. No? And nung nakilala ko si Mentor Jericho, ganun lang din yung ginagawa niya. He loves books. So, yun yung sinasabing pattern ng mga success. Pattern. Di ba? So, naintindihan ko, during nung time na nasa dito ako sa business na to, guys, number 1, personal development. Wow. You have to Word. build yourself first to build your empire. Kasi kung empire yung uunahin mo, wala, mapapagod ka dyan kasi hindi mo mapupuntahan yan. Unang-una, hindi mo ma-handle yung emotions mo, yung feeling mo na mag-quit ka na, talaga i-quit mo na lang kasi nga hindi ka pa built for that. So, ibig sabihin, kailangan mo muna ng pundasyon, which is yung personal development, para magkaroon ka ng malaking building or empire. Wow. So, guys, number 1, piliin nyo kung sino yung gusto nyong maging. Okay, number 2, focus on your personal development. Don't chase money, chase learning. Pet Malu. Okay. Lupit, parang kailangan ko. Dapat yata tumayo na ako dito, no? Pero if you guys I want to add up something. Kasi reflecting everything that we've done, right? I'm sure Mentor Jericho is the same thing. I think one thing talaga na I'm really proud of what we have achieved here in Next Gen Inflex is we have a huge platform of learning. Wow. Yes. Learning meron kang learning platform, like for example, I always say this when we have events, right? And training ng mga events, then you have speakers. Kasi back then my dad is in Toastmasters yan. So laging okay, punta rin ako sa Toastmasters, but if you really, I mean, you have to pay a lot of money. Wow. Pag for public speaking, right? You need to learn how to for public speaking, Toastmasters and everything, kung ganyan. Tapos meron kang audience and you practice how to speak. Pero hindi lahat may pera, right? Hindi lahat may pera to do that. But and then maraming fear talaga. Laging ito sobrang common 'yan na I'm afraid of afraid of heights, fear of heights, and then fear in public speaking. Lagi yan dalawa yan, right? Pero dito you have a platform na nobody will judge you. Dahil ko sinasabi, even with all the coaches that we have right now, right? Alam ko, I'm really proud of yan, kila RJ, sa atin, sa mga ano natin, sa mga coaches natin, that I'm really proud of when we were doing this from day 1. Iba yung itsura nyo. Nung naandun kayo sa stage, first day or first time na okay guys, kayo yung speaker dito. As in. Go back to that memory, and then right now, panoorin nyo yung difference. Wow. This is one of the things that I'm super proud of, and ako para akong tatay na pag may sumasampa doon sa stage, tapos naandun ako, wow, grabe yung difference, sobrang nakaka-proud. Not because yung eto na tayo ngayon or malaki na tayo, but it's because kung ano na yung tao ngayon na to. Yes. Kung ano nangyari siya. And you know that it will grow more. Wow. Right? Dahil lang, and then, ganun din naman kasi, they act on it na, okay, ikaw yung speaker dito, ikaw magtuturo. And then sila, parang, hindi, ayoko. Instead of saying, no, ayoko. Hindi, sila, sige, game. Yeah. So you have that opportunity na, okay, training to, hindi ko iisipin na, hindi, magte-training ako dito sa mga, baka mapahiya ako. No, this is our own team, this is our own platform that you are learning, and they are also learning. And after that, sila naman yung pupunta rito. That itself is really powerful. You know that everything will grow. Correct. Organically and beautiful. Maraming natutulungan. That is, I'm one of the most proudest moment na
para sa akin, priceless. Priceless yun. I'm sure same thing sa inyo, di ba? Correct. Galing. Grabe, yan yung sinasabi ko na isa sa mga pinaka na-enjoy ko dito sa ginagawa natin. Of course, the money, the reward, hindi ko itatanggi, number 1 yan. Ba't ko ginagawa to? Siyempre para sa pera, no? Hindi na ako magpapakakwan-kwan dito. Ano? Pero, number 2, what I really enjoy is, along the way kasi, when you're trying to be successful on making that money, on reaching something, achieving something big, and what I really enjoy is yung growth na nakukuha namin, the personality development na nagkakaroon yung bawat isa. Kasi, here's what I understand. In order for you to be successful talaga, kailangan mo talagang i-level up yung sarili mo. Yeah. One thing, why people are not successful? Because they don't have the skill to be successful. Yep. They don't decide to grow themselves to be successful. So, dito, it's like compulsory eh. No? Dito, automatic. Because you're in the community, you're trying to make that money together with us, you don't have the choice, you will personally grow. Yep. Because you're being surrounded with this kind of people. And it's amazing kasi, ako naman, on my perspective, as a person na tumatahak, no, I look up to the successful people and kung ano yung mga tinuturo nila sa akin. And that's what I apply. And siguro one thing that I can share sa mga viewers na ako guys, I'm really privileged to be sitting down with this amazing gentleman right here. Para sa akin, you really have to surround yourself with this type of people. I mean, I've said it before sa nakaraan nating episode, pero they're in front of me right now. And if I'm surrounded, this 1, 2, 3 millionaire, ano ako? Hindi ako mag-millionaire. Ako ang next dito. Yep. Diba? Tama talaga. Malakpakan tayo dyan. Hey guys, it's also for you guys. You know, you keep yourself inside the loop. If feeling mo na parang medyo nale-left out ka, I'm so sorry, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. But what's amazing with the community that we have is every time na ma-pause ka, you decide to come back, there's always people who will embrace you and keep you providing values and learnings para, you know, ma-continuous mo yung level up ng sarili mo. Kaya, ang galing lang guys. Palakpakan natin itong mga kasama natin. Siguro, one last question before we wrap up, no? May question si Okay, Brother let's go, Coach Jet. Hindi pa kami wrap up, binabawi ko na. Coach Jet. And actually, ang ganda ng mga sinabi ng mga coaches natin. Unang-una, ano ba yun? Respect, sobrang respect kasi from my question, connected sa questions ko, with all these 4, sobrang mentor ko tong 4 na to. Even Coach J.A. Kasi, pero pinakatanong ko is, what makes a great mentor, and at the same time, how do you choose the right one? And kasi kami sa before we start B, wala kaming pera, but we sacrifice. We did a certain sacrifice na gastusan namin. So paano mo malalaman na wala kang pera, gagastos ka for this mentor? Kasi ano yun, isa yung sa na-realize ko, like I spend money before joining the community, the Team Flex, kahit wala akong pera, kasi I know na ayun yung mawawala sa akin. Mentor Flex, with the circle na meron na tayo ngayon, mga boys especially, and dumagdag si Coach Jericho. So, paano yun? Yung pinaka-questions ko is, what makes a great mentor? How do you choose the right one? And paano mo malaman kung kailan ka mag-spend ng money na para mag-spend ng money, wala kang pera, to be connected with them. Yun. Yep. Okay, ganda Ako, hindi ako successful pa. So, kayo sumagot niyan. Yet. Payet. Diba? Pero I think I can give an opinion do sa question ni Coach Jet. Pakiulit yung question ni Coach Jet para Ang sinasabi niya kasi in English eh, di ko naiintindihan guys eh. Yung una kasi question English. Ang pinaka sinasabi ni Coach Jet, like you as a person, like kapag ka andyan ka na sa punto na yan, saan ka magsisimula mamili or kasi kumbaga you're gonna come on as an individual, you're gonna come to a certain point in life na parang shit, gusto ko nang kilusan tas hindi mo nga alam yung paano. So how you will start as an individual? Yung ba yung tanong, Coach Jet, no? Kasi kumbaga as a person nga na gusto mo nang maging successful pero again hindi mo alam,
So, how you would help yourself sa mga ganong pagkakataon? Pwede ba akong sumagot muna? May Sige. favorite akong sinasabi eh. Sabi sa akin ni Mentor Flex, ewan ko na naalala niya to. Sabi niya kasi sa akin, RJ, wag mo nang pag-isipan. Wala nang mawawala. Matagal ka nang wala. So yun lang. Wala nang mawawala, matagal ka nang wala. Ang gawin mo na lang, jump in, sumama sa may mga resulta, pakinggan, execute. Done. Nice. Wala nang mawawala sa'yo, matagal ka nang wala. 'Di ba? Yung ginagawa mo 2 years, 3 years before, di ka pa rin naman naging successful, now is the perfect time para gumawa ka ng bagong dapat gawin. At sumama sa mga taong may resulta, ang maganda dyan, i-guide ka na lang. Done. Okay. Ikaw, meron ka bang... Meron sagot ako. doon? I think si Coach Flex yung be-breakdown nito when it comes to sorting. Kasi isa yun sa pinaka strength ni Coach Flex eh. Sorting ng mga mentors, mga tao na papakinggan. Pero sa akin kasi, siguro speaking from someone, para relatable lang sa akin muna, na paano ba ako nag-start from scratch. To be honest, nag-start yung paghahanap ko ng mentors nung unang narinig ko sa mentor ko na sabi niya sa akin, etong principle na sabi niya, bro, be careful who you listen to because when you buy into someone's opinion, you buy into their lifestyle. So, ibig sabihin, yung mentors kasi hindi lang naman yan mentors na paid. Okay? It's also the people around you that you allow na mag-influence kung paano ka mag-isip. Okay? Yes. So, hindi to necessarily lang na sino yung binayaran mo. It's also sino yung libre na hinahayaan mo na i-influence kung paano ka mag-isip. Because there's many things around you na hindi ka aware. Libre to pero hinahayaan mo yung influence nila yung the way you see yourself, paano ka gumalaw, and ano yung mga steps na tatahakin mo. Okay, may mga libreng costly, pero libre. So yun yung una. Nakatulog talaga to eh. Ready? Ready. Nakatulog talaga to. Pag ready. Ang galing. Galing. Yan. Hindi, pero number 2, when it comes sa, ito naman na yung, hindi pa rin naman to mentors na may bayad, no? Pero let's say, yun din naman yung maganda sa community na meron tayo, industry. Marami ka makukuha na parang true relationship. Okay, hindi ka nagbabayad through currency, pero nagbabayad ka through how can I add value. Yes. Wow. How can you add Galing nun. value? Yan. Okay, so ang question is number 1, do they have the results na gusto ko? Yun yung number 1. Galing Right? ah. Like ito sinasabi. Number 2 is hindi lang necessary na may results ba sila, pero number 2 is may mga naturuan ba silang marami na proven and tested na itong taong to marunong magturo. Right? Kasi marami tayong tao na meet, especially growing up, let's say sa school, na magaling sila. Let's say, math teacher ko before, ang galing sa math. Pero drawing lang ng drawing sa whiteboard, wala naman ako natututunan. So in short, may mga tao ding magaling pero hindi magaling magturo. Yeah. Because teaching and mentoring and coaching is also a skill. So hindi porket may results sila, mentor mo na yun kagad. Kailangan proven and tested din na kaya nila magturo and actually replicate kung ano yung nagkaroon sila to other people. Galing! Complete. Yan. So I think yun yung 2 things na meron ako when it comes to choosing mentor. Ang lupit naman nun. Guys, pwede ba palakpakan Palakpakan natin ulit natin. yun? Guys, sobrang palakpakan natin si Mentor Jack kasi parang ang layo nung sagot ko. Hindi ko alam kung naiintindihan ko ba talaga yung tanong. Golden Nuggets, malala. Golden Nuggets. Last question from the crowd. Pero Anyone? to adapt. Okay, adapt. Yan, Sa ano. yan, Kasi Coach Flex. maganda yung ano eh, maganda yung answer niyan, which is dad na yun dun eh. But the way I do things sa akin naman, like perfect yun. But I always think for me na magmamatch ba siya sa values ko. Itong tao na to na that I want to be mentor, first of all, yung nga, results, di ba? Pero, ganito ba yung personality ko? Right? Can I really become this person? For example, Mentor Munir. Yeah. Right? Can I really become this person? Kasi, yung itsura niya, yung aura niya, pagpasok mo ng room, you want to become like that. Pero, is it 100%. doable for you now? Ganito ba talaga yung ano mo, yung aura mo? Eh, what if I'm not charming like that? Diba? Hindi ako ganun ka-charming. Let's say, kunyari, normal na tao ka lang. Parang alam mo na agad, gusto ko mag-mentor, imposible naman maging ganito ako. Kasi if you want to have that mentor, kasi ano yun eh, parang duplication nga eh, di ba? Parang you have to mimic that person eh. Kasi ang goal mo dyan, if you want to be mentored, is to become or better than your mentor eh. Ganun yun eh. Ganun yung, and your mentor, yung magme-mentor kasi sa'yo, to mentee, is
kailangan, ano niya, protege niya yan eh. Tama. Magiging protege kita kung magiging protege kita, I have to make sure na you will become better. Kasi nga, ako, ganyan ako, parang, like RJ, right? If you will become my protege, I have to make sure na malampasan mo yung nagawa ko. Kasi nga, meron ako mga failures na hindi ko, yun ang iso-shortcut ko sa'yo eh. If I will mentor you, kailangan ma-shortcut mo yun. Hindi ko na ipapagawa sa'yo yung mga nagawa ko, kaya nga ito lang yung inabot ko. Let's say, I'm successful. But I could have been more successful if I skip these things. Ang lupit. Right? Kaya kung ituturo ko sa kanya yon, na-skip niya na yon. You don't have to do these things. Pero, magma-match ba siya as a mentee? Can you really match what I am right now? Na meron bang possibility for you to become like this? So, kailangan mag-match ka dun sa tao na yun na, teka, I think kaya ko mag-transform to become like this person. In knowledge, in yung pati puno ka and something like that. So, i-align mo yan. Pero, nakikita mo na, this person is kind of bad image, kind of bad boy stuff like that. Gusto ko bang maging ganun? Ang ano ko nga, ang demure ko nga, ang tahimik ko nga. So, you have to look at that. So, pipiliin mo rin talaga na, kaya nga maganda talaga, you have a set of mentors. Tama. Yan yung maganda. You have a lot of mentors na you can choose. Yep. Hindi, ang kukunin mo lang dyan yung mga magaganda, tapon mo yung mali, Tama. kunin mo yung maganda. Tama. But they're still your mentors, even sa books, right? These are indirect mentors, right? Pukunin mo lang sa kanila yung magaganda. Agree. Hindi mo kailangan talagang duplicate na buong-buo siyang gano'n. No. Agree. You will take the knowledge that he has na gusto mo, but then yung ayaw mo sa kanya, then it's Tanggalin okay. You mo. don't have to copy that. Tanggalin mo yan. Right? Ganda na. So sa akin, ganun, I do it this way. Agree. Wow. Galing. Agree. O, palakpakan din natin 100%. yan. Palakpakan natin. Sobrang malinaw na malinaw, guys, na sobrang layo ng sagot ko. Sobrang hindi ko talaga naiintindihan yung tanong. Sobrang nakalamang sa tulog. Ako talaga nag-host lang din talaga ako. Hinahayaan ko silang Alam mo sumagot ngayon na. kung ano yung mga values ng mga hindi makasagot ng tama. Alam mo din, ha? Okay. Question tayo with Coach Art. Yan. Mga akala mong tinatamad-tamad kanina, ngayon hindi kayo matigilan ng tanong. Okay. So, nasa usapang ano po kasi tayo ngayon, di ba? How to be successful, ganyan. So, syempre, along the way, ano po yung magiging advice nyo sa mga taong, syempre, sa viewers din natin, na pinupurso din yung pagiging successful? Tayo mismo. Pero, hindi kasi natin may iwasan yung mga setbacks, struggle. So, what is your advice para sa mga taong nandun sa sitwasyon na yun? So, yun. Siyempre, ako muna, feeling ko, naintindihan ko na to. Tagalog kasi, na-English ako Bakit ni... yan? Mauna na yung sagot natin Kaya para medyo- kung mali, medyo may nalito. magko-correct. Na-English ako ni Bayaw eh. Medyo nalito ako eh. Oo. Hindi, maganda nga mauna tayo, Coach. Kasi tayo pag mali, papaganda ng paganda. may magko-correct. No? Tama talaga eh. Kung ano tayo, testingan, hugasan tayo ng kamay eh. Mga lababo tayo dito eh. Sige, Coach, ikaw ang sumagot. Okay. So ako, ang sagot ko dun sa question ni Art, just keep going. Just keep going. Kasi pag tumigil ka dyan, sugatan ka na eh. Parang kumbaga nasa gera ka, sugatan ka na, atras ka bigla. Wag na. Wag na, sugatan ka na. Kita mo na pag natapos mo tong laban na to, future na maganda, yung naghihintay sa'yo, yung future self mo, yung future ng parents mo, yung future ng anak mo, ba't ka hihinto? Ba't ko nasabi to? Nangyari din sa akin yan. As in, ang dami kong setback. One thing lang na mangyayari, ito lang yan, i-weigh mo lang yan eh. Ano yung gusto mong pakiramdam? Yung natalo ka o yung panalo ka? Tignan mo, yung mananalo ka, edi tumuloy ka. Yun yung required eh. Di ba? Napagod ka na. Kumbaga, sugatan ka na, meron ka ng tama dito. Ituloy mo na. Di, Diba? dagdag ko dyan sa sinabi ni Coach RJ. Kasi, let's say sa akin, kung tatanungin mo lahat ng mga taong successful, to be honest, kung may times ba na gusto nila mag-quit, 100%, sobrang dami. Like, sobrang daming times na gusto ko na mag-quit. Na iniisip ko, tutuloy ko pa ba siya? Pero I remember, siguro yung pinakaunang-unang-una, nung bagong-bago, yung bagitong-bagito pa, na first time ko maka-experience. Kasi minsan, yung mga bagay na to kasi minsan first time natin maramdaman, kaya na-overwhelm ka pa. Pero as you mature, minsan parang mas nag-grow ka, parang sanay ka na.
Pero nung first time ako, yung quote na aligned sa sinabi ni Coach RJ, nabasa ko lang siya kasi mahilig ako mag-scroll sa Instagram. Tapos nakalagay doon, sobrang nag-align sa akin, sabi ron, you're already in pain, get a reward from it. Wow. Bam. So sabi ko, ilang taon ka na in pain, na nagdudusa, hayaan mo ba na walang reward yan? Right? So sa akin, nung nabasa ko yun, sabi ko, wow, ilang taon na akong pagod, nagsakripisyo, all of these things. Hindi ko hayaan na lahat ng to libre lang. Okay? Tama. Ka-chargean ko yung buhay. Tama. Talagang pinahirapan mo ako, may charge to. Oo. O bayaran mo ako ng malaki ngayon. Tama. Kasi nalagpasan ko. So yun, alignment lang doon sa sinabi ni Coach RJ. Galing. Wow. Thank you so much for the answers. Mentor, ikaw, ano po bang sagot nyo dyan? Realistically kasi lagi akong gusto ko yung realistic na way. And then I'm sure I can relate. Maraming nakaka-relate pala, not I can relate, but maraming nakaka-relate sa ganun na trabaho ng trabaho or you're doing what's best naman eh. You're Yeah. doing what's required. Yeah. Pero feeling mo parang kailan ba talaga ako magkakaresulta? And that's the hardest. Kasi hindi mo alam kung kailan eh. Tama. Hindi mo alam, bulag ka eh. Hindi mo nakikita eh. Parang ano lang yun eh, parang 'di ba yung stairs that you keep on climbing tapos hindi mo nakikita yung finish line. But ang pag binalikan mo siya, pag tingnan mo siya, yung progress mo. Ang galing. Andun yung progress mo. Pero ang nakikita mo lang puro paakyat pa rin eh. Puro paghihirap pa rin. So kung mag-stop ka, pag hindi ka lilingon, parang paakyat pa rin, parang ang hirap pa rin. Akyat na naman ako. May katapusan pa ba to? Asan na yung success? Hindi mo alam, nandun ka na. Nandun ka na. Dahil hindi mo lang nililingon yung likod mo, nasa na ba ako? Wow. Nasa taas ka na eh. Right? Wow. But that reward, naandun siya. Kasi, ang nangyayari talaga din sa all that pains and sufferings, right, is, ready ka na ba for the next? Piniprepare ka niya dun sa next. Piniprepare ka niya, are you ready for that? Kasi, ang dali lang kumit, let's say, kung ang bracket mo, let's say, Philippines, 15,000 pesos, 20,000 pesos, everybody can do that. Right? Ready ka na ba sa 30K? Ready ka na sa 50K? So, pahirap ng pahirap. Natural. Normal yun. Pero ready ka na ba sa 100K? Right? Let's say, katulad niya, I remember back then, si Mentor Jericho, right? Sabi niya, sige, gusto mo nang kita ko, $75,000, $100,000 monthly, palit tayo. Right? Palit tayo ng income, pero palit tayo ng hinahandle na team. Boom! Palit tayo ng hawak-hawak na kung ilang tao yung hinahandle ko. Right? Na sandamakmak yung taong tatawag sa'yo, kailangan mo yung oras mo, and ikaw, hindi ka makatulog kasi, hindi mo alam, ang daming taong gusto mong tulungan. Ang dami niyan eh. Palit tayo. Ready ka na ba talaga? Sige, magpalit tayo, baka 1 linggo sang sa'yo itong income na to, wala na yan. Tama. Wow. Kasi hindi mo na alam kung hindi mo na alam kung kaya mo ba talagang handlein yan eh. Ang galing. Hindi pa prepared yung sarili mo doon, kaya you think that wala ka pang result. But in reality, you are being prepared for that. Ganyan. So ang ganda nun, and it always, I always reflect to those things kasi pumapasok yan, right? And then this is what I really love. I learned from all these people. Even wala rito yung isa natin na magiting na the leader, si Justin Macalina. Ay, grabe. Right? Yan, abangan. Kasama. Justin Manalo Malinaw. See, this kid, grabe, so much respect. Grabe Kasi yan. So very much. humble, but very persistent and very strategic. Na pag nakita ka niya, nakikipag-unahan talaga yan magtanong. Talagang Kukornerin ka talaga, kukornerin no? ka. Nakaganyan Coach Vic, talaga kinorner sa yung bus. nakaganyan talaga yung cellphone niya. Grabe. Yan. Galing, So no? ako Grabe. talaga, ako gusto ko rin matuto kasi ako ganun niya ako eh. Lalapit na naman to, tatanungin ako. Hindi, kailangan ako mauna kasi may tanong ako sa kanya na marami, gusto ko matuto sa kanya eh. Kasi nga, he's really good eh. And he has the results. So paglapit pa lang yan, akala mo matatanong mo ko, una ako na siya. But these are the factors talaga na differs from normal people to a mediocre people para dun sa alam mo yung mga outliers. There are always outliers people. So paano ka magiging ganun? Copy that people, copy that person, copy that qualities, right? So yun, pinakang maganda doon is hindi mo pa lang nakikita yan kasi hindi ka pa prepared doon. But it will come.
It will come. 100% it will come and 100% kung hindi ka titigil. Right? If you stop right there, asan ka? Hindi mo alam. You're out, you're nowhere. Hindi mo alam. Kasi yun pala, yung next na ano mo, ayan na, ito na yung reward. Eh, andun na, hindi mo alam eh. Kasi bulag ka eh. Right? Yeah, So, may dagdag ako dyan bro, kasi relatable to eh. Sobrang gustong-gusto ko yung topic na to sa setbacks. Kasi ang daming times ko pinagdaanan, right? Even nung nagkaroon ako ng success, and then bumagsak uli, napagdaanan ko siya. And it's all about paano mo, diba? Parang sabi nga, life is 10% what happens to you, 90% how you choose to respond. Pero kung paano kasi nag-respond is, depende pa rin yan sa perspective mo kung ano yung nangyayari sa'yo. So, para sa lahat ng viewers, dalawang example na lang, dalawang stories. Right? So, yung una is from this book na Think and Grow Rich. Okay? So, hindi to exactly yung word for word na kwento, pero this is how I remember it. Okay? So, yung kwento sa librong yon is pretty much merong isang sobrang yaman na negosyante na nakita siya ng gold mine. So, ang ginawa niya is bumili siya ng mga machinery. Real story to, by the way. Bumili siya ng mga machinery para magdig ng gold. And they spent months, years na naghahanap until eventually, sobrang tagal na wala silang nahanap na gold, right? They gave up. Until eventually, one day, yung mga machinery nila nakatambak na lang. So, merong magtatay na nakita yung machinery. Sabi, anong ginagawa niyo rito? And sabi, we were digging for gold but hindi namin mahanap, so we gave up. So, itong magtatay na to, ang ginawa nila is binili nila yung machinery. Okay, pero ito yung dinagdag nila. Hindi sila bumili lang ng machinery. Naghanap sila ng mga experts sa mining ng gold na binayaran din nila para i-check yung area, i-scout yung area. And guys, you know what? Yung dalawang magtatay na yon, after they paid yung experts, and then tinuloy nila kung ano yung give up na itong kabila, nakita nila they were only 3 feet away from gold. So these Sobrang people lapit na na. nag-give up 3 feet, like literal 1, 2, 3, ilang palo na lang, ando na yung gold mine. So ang pinaka-lesson doon, number 1, yung pinaka-sinabi sa akin ng mentor ko na nag-mindset sa akin, malakas mag-mindset yun eh. Sabi niya sa akin, bro, the temptation to quit is always the greatest when success is just around the corner. yes. 100%. Wow. You get tested the most pag sobrang lapit ka na. Lapit na. So, nung nakuha ko yung principle na yun, guys, nagbago yung perspective ko sa challenge. Pag may challenge, parang video game yan eh. Pag humihirap yung laro, Eto next na. level na ako. Yes. Parang Pokemon or kahit anong video game yan, pag humihirap, ibig sabihin, boss level na to. Boss level. May next The level next na boss. nag-iintay pag Oo. nalampasan ko to. So, pagka may challenge ngayon, yung iba, down. Ako baliktad, bro. Pag may challenge na ganyan, sabi ko, eto na. Malapit na ako. Dang. Kumbaga, 3 pukpok na lang to, andyan na ako. Another breakthrough. Excited ako, bago yung energy. Right? Yep. Yun yung number 1. Number 2 is itong feeling na kasi nangyari yan sa akin, patong-patong lahat. Sabay-sabay. Parang lahat ng wrong choices na gawa ko na. Pero yung pinaka-example dito na, kasi palipad na ako bukas pauwi na ako. Sabi, nabasa ko lang din to, sabi, remember na when you feel like everything is going against you. Kasi minsan dumarating din tayo sa point na ganyan. Parang everything is going against you. Kailangan mo tandaan na yung eroplano daw, pag yan nagte-take off, it doesn't go with the wind. It goes against the wind. Yes. So when you feel like everything is going against you, baka kasi palapit ka na mag-take off. Wow! So, yun lang. Let's go. Yo. Guys, by the way, 25 years old, lots of values. Yung sinasabi namin na mamili kayo ng susundan. Alam. Sarap ng tulog. Sarap ng tulog na. Ay! Ang galing, 8 hours, bilang na bilang ko. Oo. Ang galing. Siguro before we move on, gusto ko lang din mag-share dun sa question ni Coach Art as a perspective din, tulad ng sabi niya, kami yung mga gumagawa nito eh. Kami usually, once na kami yung type of people na kami yung dumadanas nito. And alam naman namin na once we pursue this one, na malagpasan natin to, alam naman namin talaga na it's kasi nga malapit na talaga yung success, you know. And for me, siguro maraming mga tao yung makaka-relate. Every time ako kilala ako ng mga tao nasa harapan ko ngayon, they really know kung ano yung mga laban sa buhay on a daily. And siguro ang ma-share ko personally from that question is kapag ka feeling mo talaga na down ka, you feel like lost and feeling mo parang hindi para sa yung mga bagay na nangyayari, you always have to go back kay God.
Yun lang. Kasi parang recently, wala naman din akong, I was also in a position na parang, damn, ano ba, hindi ko alam saan ako magsisimula. I don't know how to get back the energy. Paano ako magiging excited ulit. And honestly, on that night, kasama ko yung mga tropa ko. Talagang nagdasal ako. Nagdasal ako na, hindi lang ako nagdasal ng pumigit. Umupo talaga ako, naka-praying position. Sabi ko, naganap ako. Magpe-pray ako for the highest level today. And the next day, ang ganda ng gising. And I remember na yung after yung dasal ko nung gabi na yon, the next day parang God gave me that energy to actually, parang hindi ko maalala yung mga bigat. Parang the next morning, I wake up and like, damn, let's work. Parang ganun. And talagang wala eh. You have to help yourself and understand na kapag kailangan mo ng tulong, you just go back to God. Go back na magdasal ka talaga and walang ibang tutulong sa sarili mo kung di ikaw lang din. And you just have to be clear na no matter what happens, gaano man kahirap, you are set in your mind that you will not quit until you make that result. So, ayan. Meron akong question. Meron akong question. Kay RJ. Wow. RJ. Reflection. Ay! Reflection. Buti na lang hindi kay Boss J. Reflection. Kasi, when it comes to setbacks, I know that maraming naging setbacks to eh. I personally know na maraming setbacks to. So, I want you to reflect, bro. Yung mga pinagdaanan, especially, so I want you to reflect within sa sarili mo yung what happened to the whole family, right? Dang. Yung kay Cha, sa mga bata, pati sa sister mo and everything na nung dumating tong opportunity na to. And then yung reflection na yan, I want you na ramdamin mo talaga na ano yung malaking difference na nangyari and yung learning, I want you to tell the audience kung ano yung pinakang learning mo first, and second, is it worth it na ginawa mo yung ano? Dang. So I want you to share that experience na is that worth it yung mga pinagdaanan mong setbacks na you manage to figure it out and ano na ngayon yung ano? Yeah, what's Wow. next? Yeah, what's next? Wow. Guys, walang iyakan to Walang iyakan to Wala. As in, Ito na walang yung iyakan exciting part ng Okay. podcast. Lumalalim na talaga. So, guys, unang-una, kung iisipin ko yung sitwasyon ko talaga before, I was so lost. Talaga na hindi ko talaga alam kung paano ko tataguyod talaga. Alam mo kasi, hindi ko alam kung paano ko tataguyod yung asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko... Ito yung pinakahugot ko talaga. Nangako ako sa nanay ni Chaz, nabibigyan ko sila ng magandang buhay. And sa 14 years namin, ang hirap pa din namin. Sobrang nagsistruggle pa rin kami. Na yung parang time na, ano na ba talaga? Ako na ba yung may mali? Ako na ba talaga yung may mali? Pero, well, nagkaroon nga ako ng mga mentors. No? Pinili ko. Choice ko. Okay, pinili ko talaga. Nagkaroon ako ng chance, and chinoice ko talaga na dapat kunin ko na yung opportunity na makausap ko si Mentorflex. So that being said, nung tinuloy-tuloy ko siya, mahirap talaga. Okay, mahirap talaga. Hindi siya naging madali. Ang dami kong hindi alam. Pero one thing lang talaga yung natutunan ko kay Mentorflex and Mentor Jericho, na yung mga successful person, or kung gusto mo maging successful, kailangan maging problem solver ka. Yun lang. Kung ano yung pinagdadaanan mo right now, don't focus on the problem. Kasi problema na nga yan eh. Focus agad. Ano agad? Shift ng mindset agad. Ano yung solution dito? Ano yung solution? And nung nakuha ko na yun, yung mindset na yun, and yung naging buhay ko na siya, naging lifestyle ko na siya, na every time na may problem, there's a solution, doon na gumanda yung takbo ng buhay. Okay? Doon na nagkaroon ng, alam mo yun, yung abundance mindset na, ay, ano ba naman to yung pambayad? Ay, mali. Mali yung sinabi ko. Ay, ang gagawin ko, gagawa ako ng, kailangan kong magkaroon ng sales, kailangan kong magkaroon ng sign-up, kailangan yung team ko, marunong. Okay? So, ang ginagawa ko, triple time, quadruple time, sleepless nights, ganito, ganyan. Talagang wala talagang tulog. Kaya most of the
sa mga team, sinasabi, wala ka bang tulog, wala kang ganyan, paano yan, ganito, ganyan. So ako, sinasabi ko palagi, mag-pay off to very soon. Fast forward. Guys, ayoko talaga to sabihin talaga before, pero nag-compute kami, parang masasabi ko, ayan na. Parang, ito yung isa sa pangarap ko talaga. Ayan na, podcast pa to. Okay? Gusto ko sabihin kay Chaz na, Han, we made it. We made it na hindi ka na namomroblema sa bills. Hindi ka na, yun lang naman yung gusto ko before eh. Na hindi ka na namomroblema sa bills, yung mga anak mo kung anong gusto ibigay mo. And right now, nandito tayo sa 5-star hotel na para ang intention naman is makapasok lahat ng buong team, makapaglaro. Pero dati kasi ako lang yung pumapasok. Wow. Ngayon, ako na yung nag-aambag para makapasok yung buong team. And I'm so grateful with that. No, na parang ang gaan na. Ang gaan na. Kaya nung sinasabi ni Mentor, mag-reflect ako, magaan na, malayo na talaga. Kaya like ko sinasabi talaga, it will take you, you know, one decision away and one good year na full effort. Don't complain, just work. Work. Di kasi madali. Pero yung resulta, priceless. Nakangiti yung asawa ko. Bro mo yung katabi ko yung asawa ko, pinapakita sa akin, Gucci na sapatos. Reward daw. Hindi ako nagbibiro, pero dati, ang lagi niya sinasabi sa akin, Han, okay lang naman ako. Wow. Simpleng babae lang naman ako. Basta makakain yung mga anak natin, okay na tayo. Pero I believe my wife deserves more. Yes. My family deserves more. And our parents, kailangan nila ng tulong namin. Diba? And yun yung bago right now. No, yun na yung nagbago. Ayan na, naging emotional na. And that's why, guys, i-take ko to ito. Kumbaga, maraming makakanood na ito. Gusto ko talagang pasalamatan, number one, yung asawa ko, si Chaz. Kung hindi nyo kilala si Chaz, that's the reason, she's the reason kung bakit merong RJ right now. Kasi since nung 19 years old ako, naniwala na talaga siya sa akin sa vision ko na hindi ako magtatrabaho, yayaman tayo sa gusto nating gawin na masaya tayo. And right now, she deserves kung anong meron siya. Diyan yung mga anak namin. And sa mga kaibigan ko na mga naniwala, of course, Mentor Flex, Mentor Jericho na, guys, kung alam nyo lang yung support system na binibigay nila sa akin, pagka, ito naintindihan ko, accountability eh. Pag di mo na kaya, ask your mentors. Yung mga nagpapaturo sa akin, nagpapaturo kayo sa akin, guys, kung ano yung nafe-feel nyo, nafe-feel ko din yun. It's a tie. Ang kaibahan lang natin, pag di ko na kaya, pag meron ako hindi alam, nagtatanong lang talaga ako kasi sila na yung may resulta. Nagiging humble enough ako, binababa ko yung ego ko kasi I want more. I want more. Okay, so going back, malayo na. Nice. Pero I want more for my family. Yes. And would you believe, kaya sabi ko, oh, is that worth it, right? Would you believe na wala pa tayo sa kalahati? Amen. Right? Amen. Diba? Amen. Wala pa sa kalahati. Totoo. Ako, I can confidently say. Kasi, wala pa. Wala pa talaga. Magsisimula pa nga lang tayo eh. Sa Pilipinas, di ba? Boom. Di ba? Sa totoong market natin, right? So, Nakakatuwa. ang dami pang nangyayari. Right? Pero, yun na nga, at least, we already impacted lives. Di ba? Sobra. And ang pinakang lagi ko sinasabi din before, na, lahat tayo, di ba, sa atin, sa Next Gen Team Flex, lagi ko sinasabi yan na, yung iba, lagi sila naghahanap ng mga tutulungan eh, right? Make sure na matulungan mo muna yung circle mo. Yung nakapalibot muna sa'yo, especially your family, na nangangailangan. Yung iba kasi parang, okay, ipokrito, na okay, ganito tayo, ganyan, sa may hirap, sa mga beggars or homeless, ganyan. Pero, alam nyo naman, na madami kayo sa circle nyo. Tama. Na wala rin. Tama. Di ba? So, yun muna, unahin mo. Unahin mo muna yung talagang yung malapit sa'yo na kailangan ng tulong. This is why dito sa ginagawa talaga natin sa company yan, sa B, what we are doing, na talagang kaya mong gawin yun. Na kaya niya even, kung sino yung masipag, kaya niyang exceed yung ini-income ko. Like right now, if whatever kinikita ko sa P, kaya nga i-exceed ni Coach RJ.
Kasi ano yan eh, sobrang sipag talaga, di ba? Is a really good example ng when you say hard work. Talagang hindi matutulog yan just to make sure na everything is done. Right? Accountability. So, kaya. Hindi po pwedeng, dahil andyan ako yung leader nyo, ako yung mas malaki. No, hindi. Kaya niyang lampasan twice, 3 times. Diba? And it's only possible in this kind of business. Yung the right business model. When we are talking about vehicle, right business model talaga. Yep. Right? So, going back doon sa ginagawa natin, why we are all here, kung ano yung business model na ginagawa natin, it's the really perfect time, it's really perfect na para sa akin, sa dami ng na gawa kong business, sa dami ng natayo kong business or na-experience ng family ko na business, fail and good, this is the right business model. For me. For me. It's probably not for everyone, but at least for me, sa experience ko, na ang dami kong na-try, I wouldn't change it for sa ganito. Na ang that you only need is yung sarili mo na work and then a really small capital. You don't really need a huge capital. Hindi pwede siya sa lahat kasi normally ang business kailangan yan pag-iipunan mo talaga malaking kapital. Kasi gusto mo ng malaking income, kailangan mo ng malaking kapital. But this is the only, I'm saying this again, this is the only business where you can get a really huge income possibility. But ang ano mo lang, ang capital mo lang is maliit. Pero you have to pay it ng effort mo. Right? Which is better. Right? Kasi hindi pwedeng ganun lang. Yun. So, yun para sa akin, right business model. Grabe. Guys, palakpakan natin yung mga kasagutan. Siguro, just to wrap it up, just to close, siguro, any messages, syempre, bawat isa sa atin, just to close this one. Coach RJ, anything that you wanna say sa lahat ng mga nanonood sa atin? Okay, so ako, ang message ko lang to everyone sa mga nanonood, kung nahihirapan, if you are in a position right now na nahihirapan ka sa buhay or kung ano man, nasa industry ka, kung nasan man, okay, all love. Ako nasa network marketing ako and I love it. If ikaw kung nasa industry ka, nahihirapan ka, that's pretty normal. Okay? Lagi mo lang tandaan, kung nahihirapan ka right now, just keep going. Kasi kung ikaw, di mo na kaya, yung parents mo, yung mahal mo sa buhay, lumalaban pa. So, tignan mo sila and do it for them, kahit hindi na para sa'yo. Kasi soon, and very soon, papasalamatan mo yung sarili mo na hindi ka sumukop. Dahil gaganda yung buhay nila dahil sa'yo. Yun, no? Yun, no? Right. Mentor Felix. Sa akin siguro, again, para dun sa mga, kung mag-start or wala kayong isip. Kasi lagi yan, basa kayo ng basa ng libro, basa kayo ng basa ng quotes, score ka ng score, pero hindi nyo naman nagagamit, right? Hanap kayo talaga ng business model. I always say business model kasi hindi yan normal na business eh. Maghanap talaga kayo ng pwede nyong aralin, right? Na kaya nyong aralin, pwede nyong aralin, and kasi it has to be for everyone. Maliit yung capitalization, pero the reward itself is high. This is what I learned from trading, right? Pag trader ka, lagi mo sinusukat, this is the failure of all the businessmen eh. Yung maraming entrepreneur na labawa, for example, OFWs, right? OFWs, marami yan sa atin na mag-iipon ako. After ko mag-iipon sa trabaho ko, pag uwi ko ng Pilipinas, yung naipon ko, ininegosyo ko, that's 95% to 98% fail. Right? Agree. Kasi, ang tagal mong nawala sa bansa. How can you be really competitive to do that business? Yung mga kalaban mo, dan sa market na yan, andyan lang sila. Tama talaga. Aral nila yung market na yan. Yung risk-reward ratio na sinusukat natin palagi sa trading is dapat sinusukat din sa paghahanap ng negosyo at business model. Etong gagawin ko ba na to will be worth it? Na ito lang yung risk ko, pero yung reward ko will be really big. Yan, upside. Hanap talaga kayo ng ganun, which is for me, what we are doing right now. Wow. Yes. Haha! Yun talaga yung gusto kong sabihin sa lahat ng mga tao ba't namin ginagawa to. It's simply because this is basically one of the best opportunities that you can have in 2025 if you want to level up your life as, like, let's say in 90 days, tulad ng sabi ng mentor natin, which is true.
in 90 days, you can really make a big impact in your life. Kaya ayun. Mentor Jericho, anything you wanna share with our viewers? Last words. So, sa akin naman, since, ano kasi ako professional trader. Uy! Joke lang. Joke lang. Win rate. So, pag-usapan yung win rate. Kasi since maganda kasi yung session natin ngayon, kasi unang in my mind natin tayong tatlo. Pero ngayon, finally, kompleto tayo. Wow! Right? Wow. It's an honor. Kasama to be here. natin, Coach Flex. Mismo. So, to be honest, lahat ng nandito ngayon sa mga seats na to, mga community builders kasi to Right? I think it's something na natural sa atin. We wanna build communities. We wanna add value to other people, right? And then, of course, founders sa Flex community, and then sa akin sa Next Gen, since years ago. Gusto kong i-highlight sa lahat na nakikinig yung importance ng being in a community. Right? So, guys, according sa statistics, kasi nanonood ako ng mga sports Yan. Kaya nga ako napasok ng trading dahil sa sports betting. So, pero, when it comes to sports betting, for example, yung win rate, guys, according sa statistics, kapag ka daw yung mga teams, they're playing in their home court, everyone is supporting them. Yeah. Yung win rate nila goes up by 60 to 70%. Bakit? Kasi yung crowd, kapag away court kasi yan, yung crowd binubo sila. Hindi supportive. Gustong matalo sila. Yung energy rin, yun yung na-feel nila. Yeah. Pero pagka home court yan, everyone is cheering for them. Advantage. Right? May advantage. Home court advantage. So sa lahat na nakikinig, we're building these communities, Flex community, Next Gen community. And if you're looking for a home, Wow. right? Yes, sir. If you're looking for a home, na these people around you are supporting you, cheering for you, want to see you win, and gusto mo ng advantage na yun, na mas tumaas pa yung win rate na meron ka. Bakit? Galing. Kasi lahat nakasuporta sa'yo. Lahat gusto umangat ka. Right? Lahat gusto maging successful ka. Then, you know what? The doors are open and we would love to welcome you Wow. in our community. So, welcome home in advance. Go! Lupit. Let's go. Ang lapit naman nun. Welcome to the team, ikaw. Maraming salamat. Siguro ako, last message na gusto kong i-share to everyone is sa mga kapwa ko na, achieving success. Siguro, one thing that I wanna share, hindi lang sa mga nando na sa journey, to every individual, make that decision. It is really gonna come from you, not from the mentor, not from the coaches. It is gonna start from you. So make that decision, decide, and commit on that decision that you're going to make, and everything will follow. Yun lang yung gusto kong sabihin, that it has to start from you. 99% of the job is going to be you. 1% lang yung nakapaligid dito sa'yo. Galing. So, it really has to come from you. So, ayun lang. Very, very short Ako, and quick. Coach. bago mo i-close to, guys, ito yung narinig ko kay Mentor Jericho na tumatak sa akin hanggang ngayon. That's why, nile-level up ko lahat ng game ko. Gusto kong i-outwork lahat. Okay? Guys, ito yung narinig ko. Next level of life requires next level of you. Yes. So, kung gusto mo talaga maging successful or bilisan yung resulta, bilisan mo rin yung galaw mo, bilisan mo rin yung pag-angat ng mga ginagawa mo. Grabe. Level up yourself. Huwag kayong, eto pa, siguro, dagdag ko pa sa sinasabi ko, do not be afraid on learning a new skill. Do not be afraid to fail. Kasi even ako, before I become an MC, DJ, and dancer, syempre, ang dami ring failures. But I applied the mindset na, I'm not gonna stop. Di ko nagkamali ako. So it's the same with any type of businesses. It's the same with any type of things that you wanna achieve. If you fail, you do not stop from there. Yep. You fail, you learn. Then Fail you fast. continue. Yep. Right? So guys, palakpakan naman natin. Once again, we have on screen right now RJ Lifestyle, Mentor Felix Adiova, Mentor Jericho Arlina, and of course, it's your boy, Boss J Beats. We run this city, Bombo Clad. See you guys. Thank you so much. Peace and Peace love. out. Hey! Dapat, ang gaan, ang sarap. Ganda. Okay. Ganda. Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my faith, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay.
I'll be okay. I'll be okay. Yeah, yeah. I've been through it all. I've been through it all. Looking at Goliath at the stand tall. My heart, it feel like David every time I fall. My problems look like giants, I'ma slay them all. Every single beef, I had to let it be. Spend a lot of time wasting energy. That ain't made sense to me logically. But I feel way better when I walk in peace. Please don't bring the gossip to me. I mean, no offense, I'm finding out jealousy. Only a lack of confidence. Focused on me more, focused on you less. Everybody do that, look around and we blessed. Welcome today, smile on my face. May not go my way, still got my faith. So I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just that I pace. Made some mistakes, but learned a few things. So I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Yeah. I know the pain you felt, I felt it with you. I know the hate you feel, the scar tissue. Unhealed trauma is trying to kill you. But come back to love, man, we all miss you.